Mabuhay! Mga bagay Panginoon ko, bagay nyo inayaan mangyari ito sa Albania. Bagay nyo inayaan mag-ari ang kasamaan. Ako'y namamalaw pagkat di ko inakalang na atim ni Adolfo na patayin si Haring Linceo. Ang aking ama, handa akong magdusa at ibuwis ang aking buhay. Ang ibabaw lamang ang kabutihan, kaya't ako'y nakikiusap na ibulusok niya ang puwat at parusa ng mga tampalasan. Habang nakagapos at puno ng pighati at hinagpis si Florante, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang Moro ang naglalakad sa gubat. Narinig niya ang kaawa-awang tinig. Laura, aking hirap, sana ako'y iyong patuloy na naisip. Sana'y naalala mo ako. Ako'y masisiya kung iniyakan mo ako. Kung sakaling ako'y mamatay, ngunit na labis na ikinahihirap na aking puso't isipan. Kapag napagtanto ko ay kayong tuluyan nakuha ni Adolfo. Kahit sa dami-dami na maaaring para sa akin, sinta ay ang aking mama. Ako sa aking sarili na sino man magtangkang mababay sa sarili ay aking kikitiin ang buhay. Ngunit hindi ako magtatamasa sa aking ama. Siyang dalangilan ng aking pagkawalay sa aking minamahal. Nasaan kaya siya naroon sapagkat sa tingin ko kailangan niya ang aking tulong. Pinuntahan ng Moro kung saan naroon si Florante, ngunit may 2 leon ang nakabantay sa puno ng higera. Matapos matalo ni Aladin ang 2 leon, inalis niya si Florante sa pagkakagapos. Laura, paumanhin Ginoo, hindi ko batid ang iyong kinultura. Hindi ko natiis na ikay tulungan sapagkat magkaiba man tayo ng pananampalataya, nangunguna sa puso't isipan na magramay ng kapwa. Higit kong nanaisin na makidlan ng buhay sa laki ng hirap na aking dinanas. Paumanhin Ginoo, ngunit ako'y nalalabuhan sa iyong masinasambit. Kung nais mong mapag-isa, ito'y aking tatanggapin. At kung iyong mamarapatin, nais kong mapagtanto ang dahilan ng iyong paghihinagpis. Ikinuwento ni Florante ang kanyang naranasan kung bakit siya naghihinagpis at bakit siya nakagapos sa puno ng higera. Ako si Florante, nag-iisang anak ni Duque Preseo ng Albania at Prinsesa Floresca ng Cortona. Ako'y lumaking nagkaisip sa Albania at ang aking ama ay tanungan o sanggunian ni Haring Linceo at tumatayong 2 pinuno sa kaharian. Isang buitre ang anak ko! Ako si Florante, anak ni Duque Preseo ng Albania at Prinsesa Floresca ng Cortona. Kinagagalakanan ko si Kalakaran. Pagdating ni Florante sa Atenas, doon niya nakilala ang kanyang matanik na kaibigan na si Menandro. Menandro si Florante. Florante si Adolfo, ang iyong kababayan mula sa Albania. Kinagagalak kong makilala ka, Adolfo. Ako man din ay nag-alkalak yung pagdaling Florante. Kaibigan Menandro, ako'y naliligayan sapagkat ang ating pagkikipagkaibigan ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at kaayusan ng pagkaramdam. Ako man din nagagalak sapagkat ikay akin naging kaibigan. Bukod, napakabuti mo, nagustuhan ko din ang iyong magandang asal. Nais ko sa aking kaibigan na sa pagbalik ko ng Albania ay naroon ka. Makakaasa ka kaibigan Florante. Isa ka malaban, Adolfo!
Anong naisip mo ito, Adolfo? Hindi ko labas na may isip na ang aking sarili sa bayan ay isang magtatanggap mo ng ng buhay. Kapurihan kayo ang inagaw, isang tulad mo ay dapat maibla ng buhay. Yung tandaan na inyong kapurihan at katanyagan ay hindi ko inagaw. Hindi pa ako tapos sa iyo, Florante. Salamat sa iyo, kaibigan Menandro. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ako isang nakaimlay na bangkay. Walang anumang kaibigang Florante, mahalagang pakatatandaan sa iyong isipan na ang bawat isa ay isinilang upang maging kaanib ng Panginoon na kapal. Ako'y naririto, itinalaga upang magliligtas sa inyo ng nakahantang kapakamakan at iyong katuwang sa lahat ng bagay. Isang taon ang nakalipas nakatanggap ng kasulatan si Florante mula sa kanyang ama. Mahal kong ina, mahabaging Panginoon ko, ibalik niyo sa akin ang aking ina. Mapagkandilit at mapagmahal ko ang ina. Ang aking ina. Nasaan ang aking ina? Sila ay nagdadraghati sa sitwasyon na iyong kinakaharap. Ngunit sa halip na mangibago ang kalungkutan, isipin mo ang tunay na kaligtan ng buhay ng pag-asang naharap. Kaibigan, ako'y nakikisa at nalulungkot sa iyong dalan sa kita. Salamat aking kaibigan, salamat po. Pagdating ni Florante sa Albania ay pinatawag sila ni Haring Linceo dahil kailangan ng Crotona ng kanilang tulong. Sinakop ng Moro ang Crotona sa pamumuno ni General Ismalik. Magandang araw, Duque Preseo. Bakit kung bakit kayo narito? Kailangan ng Crotona ng Principe. Bakit ko yun narinig sa'yo? Siya ang aking anak na si Florante. Nakakalisan lamang sa Atenas. Ito ay katulad ng uling guerrero na ating inananais kung gayon ay aking itinatalaga bilang iniran ng ating hukbo. Ama! Magandang araw, Duque Preseo. Bakit ang lalim? Wala, may sumagalan sa aking isipan at bigla akong naisip Florante nga pala. Kinagagalak kitang makilala, Florante. Lagi kang itinukulante sa akin ng aking ama. Nagagalak din kitang makilala, Laura, sa lubos ng pagkitang makilala. Gayon din sa'yo, ngunit ilang araw na lang ay aalis ka na. Laura, totoo bang nasa aking harapan ang pinamagandang dilag? Ako ba'y nananaginip? Hindi ka nananaginip, Florante. Totoong ikaw ay nasa aking harapan. Napakapalad ko at hawak ko ang iyong kamay. Bago ako lumisan, may nais akong sabihin sa iyo. Ano yun, Florante? Sabihin mo na ikaw at Muna pa lamang kitang masiraan ako'y nabiganin sa iyong kagandahan. Sana iyong mapagtanto na pag-ibig sa iyo walang hangganan. O Lara, makipagsang dibdib ka sa akin. Hindi ko nais makipagsamdibdib sa iyo. Sintigas ng bato ang iyong puso. Hindi maaari. Laura! Sasaktan ka ba? Ayos lang ako. Aladdin! Florante! Laura! Derrida! Hawakan mo ang kamay ko. Sige lang kasal! Sige ka lang ng puntang. Nang napakahigpit, pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagdaanan
pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa.